Okay, alright. Yan, welcome back ulit sa Rapido TV. Kumusta po mga kababayan? At muli po no, ay magbigay po tayo ng ating reaction dito nga no sa tila ba itong si Khalid Abila ay minamaliit po itong bagong elect na senador Marcolita mga kababayan dahil nga sa paghawak nito sa bilang chairperson no diyan po sa Blue Ribbon Committee sa Senado mga kababayan. At barang minamaliit po no ni Khalid Abila ito nga si Senador Marcolita. At ito nga no ay sinagot po siya ni Senate President Chis Escudero mga kabayan at talagang harap-harapan po no na sinupalpal itong si Khalid Abila mga kababayan. At natawa pa nga no si Senate President Chis Escudero dito po kay Khalid Abila. Kaya ayan mga kababayan, sama-sama po natin panuurin ang video at bigyan po natin ang ating mga komento. Ask you before you move. Yes. Newcomer Senator Marcoleta, no, who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer, and I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Ribbon Committee. No, I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all, but it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, and some have said it was your way to essentially court and win over the Duterte bloc. What are your thoughts? How did that happen? Again, Karen, that's par for the course because I think these accusations were raised during the campaign for Senate presidency. Senator Marcoleta is not a newcomer. In the Senate perhaps, but not in the House. Nakasama ko si Senator Marcoleta nung nasa Kamara pa lamang ako. So he's been in Congress for quite some time. He's a litigator, he's a practicing lawyer. And I think neophyte or not, he will do a good job as the Blue Ribbon Committee chairperson and raise the flag of the institution through his stewardship of this committee. For me, Karen, hindi naman kapansanan ang pagiging bago eh. Hindi rin lamang yung pagiging matanda na. Grabe itong sagot ni Senate President Chis Escudero. Ang lalim po mga kababayan. Pantay-pantay lang kaming lahat sa Senado. Bago man o luma, matagal man o ngayon lang. We are all senators elected by the people and we have one vote each. Hindi mas maraming boto yung veterano ha. Hindi kalahating boto yung bago at bata. We all have the same votes and I think it would be unfair to say the least na maliitin yung kakayanan nung bago, nung bata at sabihing mas may kakayanan. Automatic yung mas nakatatanda o mas matagal nang nanilbihan. So ayan po mga kababayan, harap-harapan po na sinupalpal ito nga si Khalid Abila. Ito nga so, mga sagot po ni Senate President Chis Escudero dahil nga sa pangmaliit po niya kay Senador Marcolita mga kababayan. Alam po naman natin itong si Senador Marcolita ay hindi po talaga bago na mambabatas mga kababayan dahil nga ito po nga si Senador Marcolita ay galing pa po no sa Kamara at ilang dekada po yan dyan sa Kamara no, ilang taon po yan dyan at kitang-kita po naman natin kung ano po ang kakayahan po ni Senador Marcolita at maganda nga na siya nga ang nandyan po no sa Senate Blue Ribbon Committee dahil nga yan po talaga ang gusto na ininais niya na sana siya po ang hahawak dyan dahil na kikita po ni Senador Marcolita ang marami po no na mga nasa gobyerno ngayon. Yan po ang ninais niya. Naman po ng taong bayan hirap po ng talaga no ang para sa akin po no sana po itong Marcolita maliit po na nakilala ngayon lang niya narinig Rodante yan po sa kampong congressman no na pan po niya ang nasa tama po mga kababayan.
bilang isang senador. Una, na Marcolita. Titingnan muna ito mga kabayan, tulang tila po ako kay Senador Marcolita na kayang-kaya po niya gampanan ito. Pero sa ngayon po ay maaga pa po tayo na talagang magpasya, no? Kailangan po na titingnan natin kung talagang kayang-kaya ba o magampanan ba ni Senador Marcolita. Pero pero kung kayo ang tatanungin, kayang-kaya bilang isang Senate mga kababayan, ayan ating comment section mga kababayan, nasa inyo po, no, kung ano po ang inyong mga opinion, no, ukol nga dito po sa pagka talaga ni Senador Marcolita bilang isang chairperson ng so maganda nga po ito para sa akin po na mayroon pong isang tao na talagang agresibo po, no, na imbestigahan po ang nangyayari po na mga pagnanakaw ng pera sa bayan mga kababayan. Dahil ang naghihirap po ay tayo din po, no, na mga maliliit na mamamayan katulad nga dito ngayon, no, na nangyayari na yung sinasabi nga sa SUNA ng ating Presidenteng Marcos, no, na nasaan po napunta yung pong mga pira, no, ng flood control project, no, binulsa na dapat imbestigahan. So yan po, no, sana po yan ay unang i-focus, no, ni Senador Marcolita na imbestigahan nga yung pong sa flood control project dahil marami po tayong mga kababayan na maging kawawa po, no? Naging kawawa po pagka sumapit po yung malakas na ulan, may bagyo, ay talagang ang baha ay hindi lang po sa isang araw, 2 araw, 3 araw, halos aabot po ng 1 linggo mga kababayan. So nasaan na po, no, ang pira na pinagsasabi na marami na pong flood control project ang nagawa. Pero ang baha po ay mas lalo pang lumalalim po, no, kapag mayroon pong mga nangyayari po na bagyo o malakas na pag-ulan po sa ating bayan mga kababayan. So sana po dito po sa nangyari na si Senador Marcolita ang naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay malalaman po, no, malalaman po ng taong bayan kung saan ba talaga napunta yung pira, no, na nilaan nga dyan po sa flood control at yung iba pa, no, na mga pirang bigla na lang pong naglaho mga kababayan, no. Marami po, no, marami po tayong nabalitaan na mga pira po, no, na nawawala yung bigla na lamang pong hindi na po matrace kung saan nga po napunta yung pong mga pira po, no, ng ating mga mamamayan. So dito nga po, no, ay yan ang ating inasahan kay Senador Marcolita na talagang gagawin po niya na alamin at imbestigahan po, no, ng mabuti ito nga pong nangyayari ngayon, no, na paglulustay ng pira sa ating pong bayan mga kababayan. So ayan, kung ano po ang inyong mga komento, public opinion po dito sa atin pong napanood, lalong-lalo na po dito kay Karen Abila na talagang madali pong humusga, no, sa isang tao. So paki-comment na lang po dyan sa ating comment section mga kababayan. At ako po muli, ang inyong lingkod, Rapido TV, ay muli pong magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagmamahal at paki-like po ang ating video mga kababayan kung nagustuhan po ninyo at paki-share na rin po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ayan, paki-subscribe na rin at paki-pindot ang ating notification bell para palagi kang update sa ating pong mga susunod pa na mga i-upload na mga video. Maraming salamat po muli at see you po sa next video ko sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po at sa ating mga ka-OFW. Palagi lamang po tayo mag-ingat, saan man tayo naroon.